Hello everyone and welcome back to our channel. And siguro napansin nyo na wala akong na-upload ng mga video recently. Parang almost 7 days or 8 days na yung last na video ko. Kasi if you are my follower sa Facebook, may na-post na ako doon kung bakit hindi ako nakapag-vlog, hindi ako nagpo-post ng mga video. Kaya nag-take ako ng video ngayon para i-share sa inyo kung ano ba yung nangyari, kung bakit hindi ako nakapag-upload ng mga video. Nasa pagdadalamhati kami ngayon guys kasi nag-expired yung father-in-law ko last 21st of October. Kaya hindi ako nakakapag-video dahil doon kasi nga nasa pagluluksa pa kami and madaming ganap dito sa bahay ngayon since yun nga nawala na yung Papa G namin. And mula noon hindi na ako nagvi-video kasi parang awkward magvi-video ako na may mga bagong mukha para sa akin kasi yung mga kamag-anak na malalayo nagsipuntahan dito sa amin para makiramay, ganun. So yun yung reason kung bakit hindi ako nakakapag-upload guys. And then malapit nang matapos yung pagluluksa nila kasi dito guys parang 12 days or 13 days yung parang pagluluksa nila. And iba yung way nila kapag may namatay dito guys sa atin sa Pilipinas. Kasi dito sinusunog nila yung bangkay. So mag-i-insert na lang ako ng mga photo I think and some videos na kahit papano nakuhanan ko para naman makita nyo kung ano yung mga kaganapan. Pero mostly parang i-share ko na lang talaga sa inyo kung ano yung nangyari kasi hindi talaga ako nag-video dahil yun nga wala sa mood ba. I mean to say hindi siya proper na mag-video na ganun, di ba? First time ko din na ma-experience ng ganito, yung paano nila ginagawa pag may patay, ganun. But actually before that, mga October 16, nag-start na kaming maglinis sana ng bahay namin kasi malapit na yung Diwali. So October 16, it's Monday yun. So nag-start na akong maglinis sa kabilang room. And then nung dumating yung asawa ko, tumulong na siya kasi yung mabibigat ba siya yung magtatanggal. So, mga 1:30 ng hapon, bigla kaming tinawag sa baba kasi yun pala, parang inatake na yung Papa G ko. Hindi na siya nagsasalita and then para na siyang na-paralyze, ganun. So, dali-dali namin siyang tinakbo sa hospital. Wala nga kaming bihis. Kung ano yung suot namin habang naglilinis kami dito, yun din yung suot namin papunta sa hospital. Tapos, mula nun, in-x-ray siya, nag-CT scan siya. So, ang result dun sa CT scan niya guys, nagkaroon siya ng brain hemorrhage. So, and then, yung half body niya, paralyzed na siya. And then, hindi na okay yung kanyang lungs, yung kanyang liver, ganun. So, pina-ICU siya. Dinala siya sa ICU. Nag-stay siya doon ng 2 days. Kasi, para ma-monitor siya ba. Pero yung, hindi naman siya na-comatose. Still, conscious pa siya. Pero yung isang mata niya, hindi na open. Yung isa lang yung na-open na niya. So, after ng 2 days na nasa ICU siya, walang improvement yung health niya. So, may mga doktor doon na nagsasabi na kailangan daw operahan yung brain, ganon, ganyan. So, nag-decide yung magkakapatid. Nihingal ako guys. So, nag-decide yung magkakapatid kung i-go nila sa operation, yung sa brain. Pero kasi, yung sa operation ng brain, hindi siya 100% na magiging successful. And sa edad ni Papa G, medyo matanda na siya. And then, yung body niya, hindi na din siya nagre-response. So, kung ilalaban nila yung operation sa brain, parang useless lang din kasi yung ibang parts ng body is not responding na kasi. So, nag-decide sila na hindi na lang magpa-operation sa brain kasi kung okay yung ibang parts ng body ng Papa G namin, i-go talaga nila sa brain operation. Pero kasi hindi na parang magiging useless lang yung operation. Tsaka hindi rin naman siya 100% guarantee na babalik siya sa normal na talagang malakas. Hindi siya ganun. So, after nun, dahil nga walang improvement at siguro talagang time na niya, so, nag-decide sila na iuwi na lang dito sa bahay si Papa G.
Tapos, yun, parang yung hinga niya, paunti-unti na lang yung hininga niya, guys. Yung, ganun na lang siya ba. Tapos, after nun, pinakain pa siya ng pureed na pagkain. And then, hanggang sa dumating yung 11:30 ng gabi ng 21st of October. So, yun na yung last niya na first time ko makakita, guys, ng ano ba? Yung eksaktong ano, yung talagang eksaktong pagkamatay ng isang tao. First time ko makakita ng ganun. Kasi hindi ko naman nakita yung sa papa ko nung namatay siya. So, yun. Yun na yung parang last niya. And then, buti hindi naman siya nagsuffer ng matagal din. And then, kinabukasan na nun, kasi sabi ko kanina, di ba, na iba yung way nila kapag may patay dito. Sinusunog nila agad yung patay. Hindi katulad sa atin na parang may lamay pa, yung ibubury. Dito kasi sa kanila sinusunog. So, 21st siya namatay, mga 22nd ng mga tanghali din siya. Dinala na din siya doon sa parang sa sunugan kung saan sila sinusunog yung patay. And then, after nun, may mga tao na nagsidatingan, araw-araw, hanggang ano yun, mga 12 days or 13 days ba, parang ganun yung kanilang lamay, parang nasa ganun na mga araw. Tapos, so hindi ko alam kung ano mangyayari bukas, pero for sure madami ulit tao bukas kasi nga parang last day na. And then, yeah, ganun talaga ang buhay. Ano ba yan? Ganun talaga ang buhay, lahat naman tayo mapupunta doon, pero yun, nakakalungkot kasi ano ba yan? Ay, nako, Diyos ko Lord. Nakakalungkot kasi parang 18 months ko din nakasama siya, diba? As my father. So, yun. So, yun lang yung may share ko sa inyo, guys. Of course, naging part na kayo ng buhay ko since pinablik ko na yung buhay ko, of course. And, nakikita nyo sa mga video ko, yung mga mother-in-law ko, father-in-law ko, mga sister-in-law ko. So, parang hindi naman maganda na hindi ko i-share sa inyo yung ganito, na bigla na lang mawawala yung isa, tapos, yun. Kaya naisipan ko na kahit pa paano, ma-share sa inyo to. And, yun, sobrang nagpapasalamat ako sa mga nag-message sa Facebook page ko and sa mga group na sinalihan ko. Sobrang thank you sa mga messages nyo. So, yun lang, guys. Yun lang yung video natin for today. Isang mayak-yak na video. And then, after nito, meron din akong good news para sa inyo. And, yeah. That's all, and thank you so much for watching.